Kabayan, para talaga sa'yo ang video na ito. Kasi ito yung mga reason bakit ka nag-OFW. So ngayon, pag-usapan natin bilang OFW, bakit nga ba habang OFW ka, kailangan mong magnegosyo? Pag-usapan natin yan. Baka ngayon mo lang ito maintindihan o ngayon mo lang ito ma-realize. Unang-una, bakit ka nag-OFW? Kasi may pangarap ka. May pangarap ka sa buhay. Ngayon, kung nangarap ka, para kanino? Malamang para sa family, sa anak, sa asawa, o gusto mo ng masaganang buhay para sa family mo. Ngayon, ang tanong dito, di ba nagtatrabaho ka? Since nagtatrabaho ka at kumikita ka ng pera, ang tanong, habang nagtatrabaho ka, mayroon ka bang ipon? Kasi kung wala kang ipon, ibig sabihin, may mali sa ginagawa mo. May mali sa sipag mo. Kailangan ng sistema niyan. Kasi kung wala kang ipon, pag dumating ang emergency sa buhay mo, possible na isa sa mahal mo sa buhay, mawala ng buhay dahil sa emergency. Kasi wala kang ipon. Kasi bakit? Mostly sa mga kababayan nating OFW ay kumikita lang ng 20,000 a month. Kung kumikita ka ng 20,000 a month at aasahan mo lang ang trabaho mo, after 2 years, walang ipon. Kasi bakit? Every month, nagpapadala sa family. Dahil ikaw ang extension ng buhay ng family mo sa Pilipinas. Tayo pa namang mga Pinoy, hindi na natin iniisip kung paano tayo nagpapagod, nagpupuyat at nagtitipid. Ang iniisip natin is paano ba ma-provide ang pangangailangan ng family sa Pilipinas. Ganun kasi karamihan sa atin. Masyadong mapagmahal sa pamilya. So kung kumikita ka ng 20,000 a month at naipapadala sa family mo, automatic yan. After 2 years, wala pa ding ipon. So ngayon, napupunta na lang sa family mo ang monthly na kinikita mo. Alam mo naman na ang family, hanggat may inaasahan, aasa at aasa yan. Ito ang malupit. Ikaw ang nagtatrabaho, what if hindi mo na kayang magtrabaho? Ngayon, paano ang pamilya mo? Lalo na kung sa'yo lang sila umaasa. Tama? Kasi minsan, ang tulong, hindi talaga ito nakakatulong. Kasi bakit? As OFW, lahat ng kinikita is napoprovide sa family. Dahil sa ganitong sistema, tinuturuan na nating maging tamad at minsan ayaw nang gumawa ng ibang paraan dahil may inaasahan. Ang mindset kasi natin, nagtatrabaho tayo para sa kanila. Kaya sila, ang nakikita nila sa OFW is provider nila. Sabi ko nga, ang family, hanggat may inaasahan, aasa at aasa yan. So, kailan pa yung kikilos? Tama? Ngayon, what if nagkasakit ka? What if hindi mo na kayang magtrabaho? Paano lang family mo? Umaasa lang sila sa kinikita mo. Ito ang malupit. Kung ang pamilya mo umaasa sa kinikita mo, at dito ka lang din umaasa. Sabi ko nga, pag walang sahod, walang kita. No work, no pay. Ngayon, bakit kailangan mong magnegosyo? Simulan mo ang magnegosyo habang OFW ka pa. Alam mo kung bakit? May kakayahan ka pa makapagsimula. Dahil walang negosyo na walang puhunan. Dahil pag nakauwi ka ng Pilipinas, mahihirapan ka na maglabas ng puhunan. Ngayon, habang OFW ka pa, kailangan sa kinikita mo, every month, na 20,000, kailangan may ilalagay ka na portion na ipapasok sa business, sa kinikita mo. Kasi, ibigay mo sa family mo yan, automatic. Kahit magkanong ibigay mo sa family mo, uubusin nila yan. Bigyan mo ng maliit, ubos. Bigyan mo ng malaki, ubos. Lahat ubos. Tandaan mo, nag-abroad ka kasi may pangarap ka para sa family. Ngayon, wala kang ipon. Ang pangarap may amount to. So since wala kang ipon, pag dumating ang time na emergency, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, papasok ka sa utang. Mangungutang ka. Kaso, pag mangungutang ka, malamang magbabayad ka pa rin. Tama? Bakit hindi ka magnegosyo? Pasok ka sa negosyo, ang gawin mo, kalahati ng kinikita mo,
ilagay mo sa negosyo ang kalahati padala sa family mo. At least, yung business mo mag-generate ng pera. Kung kumikita ka sa worth ng 20,000 a month, sabihin na lang natin na dito sa negosyo, kikita ka ng 20,000 a month. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng 20,000 sa work at kumikita ka ng 20,000 sa business, di mayroon ka ng income na 20,000 a month. Tama? Ganun kahalaga na may negosyo ka. Kasi bakit? Kung hindi ka magninegosyo, pag wala kang extra sa kinikita mo, sabi ko nga, pag no work, no pay. Pag may emergency, mangungutang ka. Tama? Pag wala kang ipon, mangungutang ka. Lalo na pag kailangan ng pamilya. At pwede, isa sa mahal mo sa buhay, mawala ng buhay kasi hindi mo napaghandaan ang emergency. Dahil lahat ng kinikita mo, inuuwi mo sa pamilya mo. Kaya ang nangyayari, kahit may pangarap ka, hindi mo nakukuha. Kasi ang pangarap, ilusyon na lang. Kasi bakit? Mas inuuna mo ang pamilya mo. Pag inuuna mo ang pamilya mo at di mo iisipin kung saan napupunta yung kinikita mo, mahihirapan ka. Kasi bakit? Hindi ka magkakaipon. Inuuna mo ang pamilya mo. Yung pamilya, sabi ko nga, habang may inaasahan yan, aasa at aasa yan. Ngayon, dumating ang emergency. Paano ka na? Negative ka na. Baon ka pa sa utang. Naintindihan ko? Ito ang malupit. Nawala yung trabaho mo, nagpahinga ka, kapag may negosyo ka, may uuwian ka. Pero pag hindi ka nagnegosyo, automatic, back to zero ka. Kaya kung ikaw, yung kumikita ngayon ng 20,000 a month, isipin mo na dapat, kung magbigay ka sa family mo, kasi nagtrabaho tayo para naman talaga sa family. Isipin mo na papasok ka talaga sa negosyo. Kasi at the end of the day, uuwi at uwi ka ng Pilipinas. Pag umuwi ka ng Pinas, pag hindi ka nagnegosyo, babalik at babalik ka sa abroad para kumita ng 20,000 a month. Mamimiss mo ulit ang family mo. So yan lang. I hope na may natutunan ka at na-realize ka na importante pa din na hindi ka aasa sa kung ano man ang mayroon ka ngayon. Kasi bakit? Hindi sa lahat ng oras at hindi sa lahat ng panahon ay kaya mo magtrabaho. Kailangan mo magpahinga. At kung OFW ka naman, uuwi at uwi ka ng Pilipinas. Kung wala kang another source of income, babalik at babalik ka ulit sa pagiging OFW. Mapapalayo ka ulit sa family mo at mamimiss mo ulit ang family mo. Pero good news, mayroong solusyon. May ginawa akong short video kung saan matutunan mo kung paano ka makaalis sa cycle ng pagiging OFW.